Okay, so solve natin 'tong problem sa Churik factors using double integration method 'no. Ito, find the slope at B and deflection at C lang 'no, dalawa lang yung pinapahanap sa'tin, okey. Ito 'no, solve mo natin yung reaction. So, ano na naman, statics lang siya, hindi ko na ipapakita 'no. So, 30 kN yan at ito 30 kN din 'no. It's either mag-summation moment kasi A or D 'no, para makuha mo na summation vertical na lang. Next, drawing natin dito yung beam 'no. Ah, okey, mabilisan lang. Okey, ito yung D mo, ito yung A mo. Ito yung 10 kN/meter. Ito 'di ba, dapat i-extend natin yung distributed load sa right end ng beam, okey, bago tayo mag-cut, tama? Okey, dapat nasa right end lahat yung beam natin. Okey, eto 'di ba mapapansin mo nasa ano lang siya, first half lang siya nung beam naka-apply, so extend natin 'yan 'no. 'Yan, dagdag. Dadagdagan natin siya ng downward na load para ma-effect siya sa right end. Kaya lang hindi naman puwedeng ganyan lang, so magdadagdag ka ng upward load para maging balance lang siya 'no. Nagdagdag ka ng downward, magdadagdag ka rin ng upward. Okey, na 10 kN/meter. Okey, tapos ito yung ano 'di ba, 30 kN. Ito yung point B, point C, okey ganyan. Okey na 'no. Tapos ngayon na-extend mo na yung load, puwede ka na ngayon mag-cut 'no. Ika-cut mo 'yan. Okey. So, gawin natin yung ano, naka-cut na 'no. Para makuha natin yung moment equation na gagamitin natin sa double integration method. Okey, ito yun. Ito 30 kN, point A. Okey, ito yung distributed load sa taas. Okey, take note hindi na siya 6 meter kasi 6 meter yung original length ng beam natin, 'di ba? 'Pag kinot mo automatic na 6 ano na lang yan, ay automatic na X na lang yung length niya. Okey, ito siya. Okey, eto 'di ba 3 meters naman 'to, alam naman natin yan. Anong length nito? 'Di ba ang total length ng kinut mo ay X, so ibig sabihin kung may 3 meters ka, this one is X minus 3. Ito yung ating moment equation. 10 kN/meter. Yan. Ito yung point C. This one is your 30 kN. So, is 1.5 meter. Ito is X minus 4.5. Tama? Kasi 'di ba 3 plus 1.5, 4.5 na. So, X minus 4.5 'to. Okey. Ayan na, 'di ba kumpleto na natin yung load, may distance na rin. Summation moment na tayo para makuha natin yung moment equation. Summation moment M is equal to 0. Okay, in-assume natin na counterclockwise. Ang assume pala natin is clockwise positive. Is counterclockwise, so negative yan. Yung 10 kN sa taas, that is negative 10 times x squared over 2. May moment term na yung x over 2 no? Yung 30 kN, 30 times x minus 4.5. Ito naman, plus 10 x minus 3 squared over 2 upward. Then lastly, yung 30 kN sa dulo, 30x. So, ibig sabihin na nitong naka-bracket, ibig sabihin niya dapat ipa-plug in mong x ay greater than 3. Dito naman dapat greater than 4.5, otherwise magze-zero lang yan. Kailan naman ibig sabihin ng notation. And equal 0. Yan na lahat, 'di ba kumpleto na. Lipat mo lang sa kabila 'tong m ta's simplify natin. So, m is equal to negative 5x squared na yan. 30x minus 4.5 plus 5 na lang 'to, x minus 3 squared. Plus 30x is equal ay hindi, okey na yan. Kasi nga nilipat ko lang yung m, eh. Now, integrate na natin both sides 'no. So, ito kasi y double prime yan, integrate mo magiging y prime na lang. 5/3 x cubed. Itong y prime yan ang equation natin for slope 'no. Minus 30/2, 15. Integral lang talaga, literal na power rule lang yan 'no. 5/3 x minus 3 cubed plus 15 x squared plus c1 yung constant of integration. Integrate mo ulit, that is ei times y. Ito na yung slope natin, deflection equation yung y.
over 4 times G12. Hindi ko na nakaka-integration, no? Mm. The 5 is 15 over 3 plus 5 over 3 times 4, that is 12. X minus 3 raised to the 4. 15 over 3, that is 5. Diretso natin. 5x cubed plus C1x plus C2. Now, pati mga solve yung C1 and C2, kailangan natin ng boundary conditions, no? Okay, so patin malalaman natin boundary conditions, depende yan dun sa ating beam, no? Okay. Alam naman natin na kapag nasa reaction, walang ano yan, di ba? Walang deflection. Kasi dito, kung babalik tayo dito sa beam natin, ang elastic curve niya ay something like ganito. Drawing ko dito sa original beam ito, no? Blue. Although exage lang yan, pagkakababa. So, ang mapapansin natin, walang deflection dun sa location ng support. Okay, so ibig sabihin, yung A natin nasa x equals 0. Ibig sabihin, at x equals 0, yung location ng ating support, y is equal to 0. Yun yung deflection ay 0. Okay, so clearly, makikita mo na kaagad na kapag yung x equals 0, di ba, y equals 0, lahat yan 0. Ano matitira? Yung C2 mo ay 0. 0 na to. No? Okay. Next, at x equals 6, y is equal to 0. Then, ma-solve natin yung C1. Bakit? Kasi at x equals 6, nandun yung roller support, no? Di ba? 6 meters from the left. So, at x equals 6, 0 din yung deflection. Yan ay gagamitin natin. Substitute. 0 is equal to negative 5 over 12. 6 raised to the 4th minus 5 times 6 minus 4.5 cube plus 5 over 12. 6 minus 3 raised to the 4th plus 5 times 6 cube plus 6C1. Ayun na. Tapos, input na lang natin yan sa ating calculator. Ayan. So, 0 is equal to 5 over 12. 6 raised to the 4th minus 5. Simplify ko ito. 6 minus 1.5 na lang yan. 6 minus 4.5. Ito. Para mabilis lang. Plus 5 over 12. So, wait lang. Ilan ito? Score lang natin. Ito, 3 na lang din. Type ko ng 6 minus 3. Raised to the 4th plus 5x cubed. 5, 6 cubed. 6 alpha x. Ayan. Baka that is negative 92 point. C1 is equal to negative 92.8125, no? Yan. Pero natin C1. Okay. Solve natin yung C1. Solve natin yung hinahanap sa tanong, no? Ano ba yung hinahanap? Slope at B in degrees, no? Ibig sabihin ng slope at B, nasan ba yung point B natin? Located siya at x equals 3. So basically, substitute lang natin x equals 3 sa ating slope yan. So y prime equation. Ito yun, no? Substitute, copyahin lang natin to. Tapos substitute natin yung x equals 3 kasi nga at point B lang. Yan yun. Ito, palitan ko ng C1, naburahin ko lang siya. Palitan ko na yan ng 92.8125. Ayun na. Y prime at B, no? Sabihin at x equals 3. 5 over 3 cube minus ito. 0 na to kasi nga 3, di ba? Dapat yung paplagin mo na x dyan greater than 4.5. Plus 5 over 3. Ito, 0 na rin kasi nga 3 minus 3, 0. May iwan ay 15. 3 squared minus 92.8125. Ayun na. So, pag kinalculate ko yan, i-calculate na lang ulit. Negative 5 over 3. 3 cube plus 15 times 3 squared minus 92.8125. Ay siya, negative 2.8125. Negative 2.8125. Okay, ito na yung y prime, no? At b. Ayan. Anong unit nito? Kn m squared. No? Kasi nga, di ba, ang moment equation natin, Kn meter. Nag-integrate tayo ng 1, so Kn m squared.
Then isa pang integration, yung deflection equation natin ay Kn m cube, no, times m cube. Over EI, di ba? May value naman tayo na EI na given. Ilan yun? 56,000 ito. No? Yung given na EI, 56,000. Substitute lang natin yan. Ayan. Ito nakarad to, no? Okay, so para maging degree siya kasi yun yung hinahanap sa tanong eh. Times natin ng 180 over pi. Ayan. So, makuha natin yung sagot, no? So, tatype lang uli yan sa calc. That is, times natin sa 180 over pi and times 56k, no? And rekta na yan. Ayan, 0.0029. Negative 0.0029 degrees. Kaya negative yan, ibig sabihin lang yan, clockwise, no? Bakit? Ganyan. Bakit clockwise pag negative? Kasi ang inassume kanina natin ng moment, di ba dito? Anong direction itong M counter? So, nag-negative yung sagot natin sa slope. Ibig sabihin, clockwise yung slope sa B. Okay, so gano'n lang siya. So, next naman, ito, deflection sa C. Nasaan ba yung point C natin? Nasa 4.5 meters siya. Okay, di ba? From a 4.5 meters. Sabihin, deflection yan, gagamitin lang natin yung deflection equation. Copy na natin. Tapos, isa-substitute lang natin yung burahin ko ito C2, yung C1, C1x yan. Napalitan ko lang siya nung nakuha natin. Ayun, bura. Negative 92.8125x. And, so bali y at C, x equals 4.5 meters, no? Substitute mo lang yung 4.5. Ito, 0 na to kasi 4.5 minus 4.5. 5 over 12. 4.5 minus 3 raised to the 4. 5 times 4.5 cubed minus 92.8125 times 4.5. Ganun lang sana. Pero hindi ko na ipapakita yung pag-calculate. Kakalculate lang naman yan. Ang makukuha dyan ay negative 130.78125 kilonewton m cube na to. No? Kasi deflection na siya. Divide mo na uli ng EI. Ganun lang siya. So, madali na kapag nakuha mo na yung equation, plug in mo na lang kung nasaan yung location ng hinahanap mo na slope or deflection. May matitirang meter dyan, kailangan natin nasagot mm, di ba? 1 meter, 1,000 mm. Ayan. Kasi input lang yan sa calcu. Okay, anong makukuha ang sagot dyan ay 2 point, negative din, no? 3354 mm. Ibig sabihin, pag nag-negative, ibig sabihin yan, downward yung ating deflection. 2.3354, pwede natin siyang isulat na ganito, downward. Ito na yung ating sagot. Okay. So, ganun lang, no? Using double integration, no? Pag nakuha mo na yung equation for slope and deflection, madali na lang siya kasi makuha mo yung deflection and slope at any point, no? Depende kung saan point hinahanap or saan point pinapakuha yung slope and deflection. Okay. So, yun lang, no? So, thank you.